Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon nga ay naiwasan ng New York Knicks ang pagkakalubog sa 3-0 deficit nang makumpleto nila ang 20-point comeback sa pangunguna ni Karl Anthony Towns na nagtala ng 20 points sa fourth quarter, scoring the same amount of points ng whole Pacers team sa quarter na ito. Ganun pa man sa game na ito mga kaibigan ay nagtiwala na nga si Coach Tom Thibodeau sa kanyang bench. Sa pangunguna ni Josh Hart, ang tulad nila Deuce McBride, Landry Shamet at DeLon Wright ay naging malaking tulong sa big comeback na ito. Nagtala lamang sila ng combined 22 points at iisipin ng iba na konti lamang ito. At oo, konti lang ito, subalit yan nga magiging reaksyon mo kung opensa lamang ang tinitingnan mo. Ang kanilang depensa ang dahilan kung bakit sila nakabalik from down 20. Hindi nga makadepensa ng matino sila Towns at Bronson dahil sa foul trouble. Subalit ang bench players na ito na full of energy ang nagbigay ng buhay sa Knicks na talaga namang makumpleto ang comeback. Dahil hindi sila pagod ay nakasabay nga sila sa bilis ng Indiana Pacers. Ngayon ang tanong na lamang ay kung magpapatuloy ba ito sa next game o ginawa lamang ito ni Coach Tom Thibodeau na kilala bilang isang coach na may 7 or 8 man rotation tuwing playoffs dahil sa foul trouble ang kanyang 1-2 punch combo. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na mas gumamit ng bench players ang New York Knicks? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Brook Lopez. Sa end of the season interview ay sinabi ni Steve Kerr na ayaw niyang gawing starting center si Draymond Green to start the season dahil nagkakaedad na din nga ito at napapagod na din siya laban sa mga bigating center. Kaya naman expected na ang kumuha ng center sa free agency ay isang top priority para sa Golden State Warriors ngayong off-season. At isa sa mga pangalan na humahakot ng interes mula sa mga teams na naghahanap ng center ay si Brook Lopez. At ayon kay Bobby Marks ng ESPN, susubukan ng Warriors na kunin ito mula sa free agency. Si Brook Lopez ay may edad na, subalit 3 sunod ng taon kung saan siya ay naglalaro ng 78 games o higit pa sa 82 regular season games. Ganun pa man ay hindi ibig sabihin nito na siya na ang magiging starting center ng Warriors kapag nakuha nila ito. Dahil tandaan na restricted free agent si Jonathan Kuminga. Ibig sabihin nito ay pwedeng i-match ng Warriors ang offer sa kanya ng ibang team sa free agency at gamitin siya bilang ang major piece sa isang sign and trade deal upang makakuha ng tulad nila Daniel Gafford o kung sino pa man na center na gusto nilang makuha ngayong off-season na may kontrata pa sa kanilang mga team. Madaming ang available sa trade market o free agency tulad na lamang nila Daniel Gafford, Clint Capela, Nick Claxton, Nikola Vucevic, Steven Adams, Kristaps Porzingis at iba pa. Sino ba sa palagay nyo ang dapat na i-target ng Warriors bilang kanilang starting center sa susunod na NBA season? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.